magkaroon ng bagong bahay at makapagtrabaho abroad. Ilan lang ito sa minimithi ng bagong kasal na sina Brian at Crisel. Ngunit unti-unting naglalaho ang mga pangarap ng mag-asawa dahil sa lockdown dulot ng pandemya. Dahil no work, no pay si Brian bilang call center agent, pinagkakasya nila ang natitira nilang ipon sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Napuno ako ng pangamba, napuno ako ng takot, napuno ako ng disappointments, discouragement, stress. Ayun yung mga bagay na naisip ko at naramdaman ko. Kasi iniisip ko kung paano ako magpo-provide para sa pangangailangan namin ng pamilya ko. At isa pa, since wala nga akong trabaho, hindi ko alam kung paano kami mabubuhay. Pinaikot nila ang kanilang konting ipon sa pagbibenta ng juice drinks, vitamins, pagkain at motor accessories. Pati ang ilan nilang pre-love na mga damit ay ibinenta na rin upang magkaroon sila ng dagdag na kita. Subalit lalo silang nalungkot nang tuluyang mawala ng trabaho si Brian. Very challenging po sa akin is financially. Tapos sa rejection pa, nag-apply ako ng mga trabaho na work from home setup. Siguro mga 45 to 50 rejections po yung natanggap ko. Tatawagan ako, tapos sasabihin po sa akin, hindi ako nakapasag. And then ayun pa, na-confirm pa namin na pregnant si Mrs. So, lalo akong nagkaroon ng problema emotionally and mentally. Kasi kakaisip ko, kaya mas lalong napuno ng pag-aalala yung puso ko, saka napuno din ako ng takot, paano ko ipoprovide yung pangangailangan ng anak ko. Ang mabigat na pasanin ay pinagaan ng kanilang hindi matitibag na pananalig kay Jesus mula nang gawin nilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay noong pareho pa silang nasa high school. Sa 10 taon nilang naging magkasintahan, batid nilang ang Panginoon ang kanilang tanging solusyon sa anumang kakaharaping hamon. Binigyan niya rin kami ng word para doon namin ilagay yung confidence namin, hindi sa kung kani-kanino, hindi sa kung saan. Kasi we understand na yung Diyos natin is hindi siya sakop ng economy ng bansa natin. Yung Diyos natin meron siyang sariling bank na pwedeng i-provide lahat ng pangangailangan natin. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ng email at tawag si Brian na tanggap siya bilang customer service representative. Lubos din ang kaligayahan niya dahil sa mataas na sahod, kumpletong equipment at health insurance para sa kanyang pamilya, lalo na sa misis niyang buntis. Bukod dito, resident writer din siya ngayon sa isang Christian digital publishing and media ministry. Nagpapatuloy din ang online selling nilang mag-asawa. Si Lord talaga yung nagbigay ng work sa akin. Nakakatuwa lang kasi na-realize ko na etong panahon na to, our God is faithful and He will always be. Kahit hindi ka matuwid, hindi dahil sa perfect ka, hindi dahil sa nakakasunod ka, He will still faithful sa atin. Mas marirealize natin na mas kailangan natin magpasalamat sa Kanya kasi tapat siya. I'm very thankful to the Lord sa buhay na binigay niya syempre sa asawa ko. Salamat sa Kanya kasi siya yung nagiging encourager, and blessed ako sa buhay niya kasi kung paano siya nagiging positive sa buhay. Bilang isang husband and future dad, lalong lumalim ang relasyon at pagkakakilala ni Brian sa Diyos. Our God is the best father na pwede nating pagkatiwalaan. He will be our provider. Kahit ano pang pangangailangan mo, imposible man yan sa paningin mo, hindi yan imposible sa Panginoon.